Pwede nga bang ma-reverse ang hypertension at diabetes? Yan po ang ating aalamin kasamang ating internist and health and wellness expert na si Doc Oy Balburias. Magmahal ng taos, tumulong ng lubos, kumapit sa Diyos, live life, let's go! Let's all be happy and healthy with Connie. Happy and healthy with Connie. Feel love, fly and laugh, live fully. Let's all be happy and healthy with Connie. It's a brand new day to be happy and healthy. Ako po si Connie Season at ito po ang episode natin sa Happy and Healthy with Connie. At katulad ho ng nabanggit ko kanina, I'm sure magpapasko, marami na naman sa atin ang mapapasabak sa kaliwat kanang kainan at inuman. Kaya naman talagang tuwing Kapaskuhan or holiday season, ang dami hong na-emergency room, hindi ba? Kaya ngayon, alamin na natin kung ano yung mga dapat natin gawin. With us today, syempre, ang aking matagal na naging co-host sa Pinoy MD, 15 years in fact. Siya rin po ay isang internist and health and wellness expert. Walang iba kundi si Doc Oy Balburias. Yes. Hi, Doc! Hello, Con. Good morning. Oo. At good morning po sa inyo, sa mga Ah. followers ni Miss Yes. Connie. Yun na nga, Doc. Ito talagang gusto kong malaman kasi 'di ba sabi nila, once ikaw ay na-diagnose na may diabetes, for life na yan. Ano ba yung totoo dyan? Well, ngayon, acceptable ng official diagnosis na yun, Connie, no? Meron tinatawag tayong diabetes in remission, no? So, ito yung mga pasyente na kung saan meron talagang significant na pagbabago patungkol sa kanilang lifestyle, lalong-lalo na patungkol sa kanilang nutrisyon, no? Okay. So, pwede bang ma-reverse ang diabetes? Oo, Pwede pwede. na. No? Lalo na kung alam mo kung ano yung root causes. Bakit ka ba mayroong inefficient, no, na metabolismo ng asukal or glucose. Oo, no? kasi sabi kasi 'di ba, kailangan mo ng for life maggamot ka na eh. Same thing with hypertension. Ang hypertension ba ay nare-reverse din o nawawala din ba yan with healthy lifestyle? Yes, Pwede pwede na din, no? So rin. kung talagang i-address lang yung root causes, no? Kasi yung mataas na asukal at mataas na presyon, Connie, sila po ay senyales or sign, Okay. no, ng imbalances ng sistema ng katawan, no? So pero may dahilan po kung bakit nagma-manifest yung signs na yon, no? So ngayon kung ma-address mo yung dahilan, then maaari mong mapanumbalik yung optimal na antas ng asukal Na at dapat optimal na antas ng blood pressure. Oo. Pero yun nga eh, so pag dumating tayo sa certain age, sabi nila talagang inevitable o hindi na maiiwasan daw na tumaas ang iyong presyon, tumaas ang iyong sugar. Dahil siguro accumulation na daw, di ba, ng lahat ng mga kinakain natin noon. Plus lahi. Okay. Nako, medyo antiquated na yung knowledge na yan, Connie, that is based on the 20th century practice of medicine pa. Okay. Sa ngayon, meron na talagang tinatawag na age management medicine, no? Kung saan ibang-iba ho talaga ang biological aging Oo. sa chronological aging, no? Gone are the days na kung saan tinatanggap na lang natin na ang pag-iedad ay is natural or bahagi ng buhay, no? But sa ngayon may distinction na po ang ibig sabihin ng biological aging sa chronological aging. Oo. Ibig sabihin, kahit na tumanda ka, pwede kang tumandang healthy. Correct. So pwede mong ma-delay yung biological aging mo pero hindi mo mapipigilan yung chronological aging mo. Oo. Okay. Ang ganda, 'di ba? Good news 'yan kasi marami na ho tayong naririnig, 'di ba, na sinasabi parang death sentence na. Basta may diabetes, tanggapin na lang. Hindi po, pwede na ngayong ma-reverse. Correct. Gamot ba? Meron na tayong mga bago with diabetes and hypertension? Well, tandaan natin, Connie, ang mataas na asukal ay senyales na yung efficiency kung paano ang inyong katawan or sistema ng inyong katawan ay gagamitin yung glucose, no, na galing sa carbohydrates bilang enerhiya. Okay. No? So yung mataas na asukal sa dugo, ang dahilan nun ay hindi nakakapasok yung glucose Okay. sa loob ng cell. No? Kasi sa loob ng cell, doon po gagamitin yung
glucose na nagmula sa inyong kinain. Ang glucose yun yung parang sugar sa Sugar, katawan. yes. Oo. So yung lahat ng Asukal. kakainin nating carbohydrates, maraming klase ng asukal, no? Isa lang ang glucose. Ito po ang fuel para ang ating katawan, particular na ang mga cells ng ating katawan ay makagawa ng enerhiya. Oo. Okay. So ang problema sa mga diabetikong tao, hindi nakakapasok yung asukal, no? Nandun lang sila sa dugo. At hindi maganda 'yon kasi ang asukal pag naiwan sa dugo, ito'y parang kalawang, no? Nasisirain, no? Ang kalawang kahit na bakal ayan, pwede niyang sirain pag tagal-tagal. So kaya kung tutulungan natin ang efficiency ng sistema ng inyong katawan upang ang glucose ay makapasok sa loob ng cell, na dapat lang nating alamin bakit nga hindi siya nakakapasok. Okay. No? So, may mga factors talaga. Ito pala, sinasabi nila, Doc, kasi 'di ba, na parang may connection. Yung high blood na pressure, yung presyon ho natin mataas, sa mataas din na ating asukal sa katawan. Okay. Kasi ang mataas na asukal at mataas na presyon, ang biktima nila talaga, ang casualty dyan ay ang ating ugat or blood vessel. Parehong silang damaging sa ating blood vessel. At sabi nga sa ancient wisdom, no, ng mga Chinese na we are as old as our blood vessel. Kasi tandaan natin, ang ating ugat or blood vessel ang nagdadala o nagtatransport ng dugo, at doon sa ating dugo, Connie, andun lahat ng sustansya, no? Na itatransport sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan. Kasi kailangan nyo lahat ng sustansya na yon para yung inyong mga organs ay makagawa ng enerhiya, no? So kaya yung blood sugar na mataas at blood pressure na mataas, nako, double whammy po yan, no? Talagang sisirain yung blood vessel natin. Pwede ka ba ma-stroke? Okay. Pagka mataas ang sugar, mataas pa ang BP. Yes, in fact, pagka ikaw ay may diabetes na, may hypertension pa, isa lang ang sisirain yan. Kasi ang atake sa puso at atake sa utak, Connie, hindi lamang po sa bara, sa ugat ang dahilan. No? Ang talagang nasisira at tunay na dahilan, majority lahat ng atake sa puso at stroke ay dahil doon sa pagkasira nung meron pong dingding or pader ang ating blood vessel, no? Yan yung tinatawag naming endothelium, no? Yung endothelium, yan po ay pader, 'di ba sa bahay natin, Connie, merong pundasyon, no? Yes. Na kung saan yung pader mo pag merong crack, matatakot ka kasi ibig yes. sabihin hindi matibay yung pundasyon ng bahay mo. Ganon din po yung endothelium, no, ng blood vessel. At yan po ang unang sinisira ng parehong mataas na asukal at mataas na presyon. Okay. Magpapasko, kaliwat kanan ng kainan, inuman. Sa mga manginginom dyan, makinig din kayo. Ang dami hong na-emergency room. Sa totoo lang, tuwing Yes. Pasko. Totoo yun. Ano mga latest pagkadating sa emergency? You've been the head of an emergency room before. Ano bang nakita mo? Well, dalawa yan. So, meron yung mga nagmamanifest ng mga exacerbation ng kanilang mga inflammatory conditions tulad ng asthma or hika, Okay. o yung mga nagkakaroon ng mga allergies, no? Pero madami din, Connie, yun nga, yung ang naapektuhan naman is yung kanilang vascular system o yung mga problema sa ugat tulad nga ng atake sa puso at atake sa utak or stroke. Bakit? Kasi, well, yung pagpasko, holiday season, tayo'y puyat, no? Tama. Sa sobrang dami ng parties, tapos we tend to really binge eat, no? Yes. Dahil minsan talaga nakakaya naman kung pupunta ka sa napakaraming kainan, tapos pag inalok ka nung host, Hindi ka kakain. So, Siyempre, hindi tapos, kakain. okay, tapos of course, minsan sa part ng celebration natin is yung napapadami din ng pag-inom ng ating ng alak, no? So, itong kasi, itong tatlong bagay na ito, Connie, magkukos yan sa ating sistema ng isang mekanismo na tinatawag nating oxidative stress or oxidation, no? Yan yung tinatawag nating parang kalawang, no? So, kung kaya pero yung oxidation kasi isa din yan sa factor kung bakit yung sinasabi kong pader ng ating blood vessel ay masisira, no? Yung endothelium. Pag masyadong mataas yung oxidative stress na na-expose natin ng ating katawan dahil sa sabay-sabay puyat, alak, Puyat, lamon. Tapos lamon, no? Or Tama. binge eating. Then, yun po,
pwedeng bumigay yung endothelium, Oo. no? Yung pader ng ating blood vessel. At pag bumigay yon, majority ng lahat ng atake sa puso at atake sa utak, no? About almost 78% of them ay dahil dito sa oxidative stress, no? Wala bang mga symptoms yan bago mangyari? Halimbawa, kasi alam naman natin, puyat na, di ba? Tapos kumain na tayo sa kaliwat kanan ng mga parties. Meron ka ba dapat na watch out for na, okay, na mga symptoms? May mga pagkakataon na maaaring magbigay ng babala ang sistema ng ating katawan. Pero kadalasan kasi ang ating katawan bilang isang sistema ay very protective sa atin. Ano? Kaya lang pag talagang inabuso natin ito doon, or minsan meron talagang pinaparamdam sa atin ng mga sintomas. But Like what? Tulad ng, yung, both signs and symptoms. Of course, pag suddenly yung inyong blood pressure, despite your maintenance medication, ay hindi na nagiging controlled, no? O tumataas, no? At lalo na kung ito yung nagdudulot ng sintomas tulad ng sakit ng ulo or hilo, no? So yun ay mga babala, no? So dapat nating pakinggan ang ating katawan. Huwag nating isuppress yung sintomas. Ang tendency kasi, yun, Baliwala yan. isusuppress. Or iinom tayo ng kung nahihilo, kontra hilong gamot, kung masakit ang ulo, kontra sakit, no? Minsan ito po yung mga sintomas na babala, no? Na maaring hindi nakakayanin ng sistema ng katawan nyo. At pag ito'y bumigay, yung endothelium nga na sinasabi ko, dahil doon sa masyadong pagtaas ng oxidative stress, ayun na. Yun na po yung equivalent ng atake sa puso or atake sa utak. Siguro maganda rin na lahat ng mga may edad na rin ba? Or mas bata pa? Kailangan ba lagi nag-BP monitor? Okay. Nako, wala nga yun sa edad ngayon. Oo. Kasi nga sabi ko, mayroong mga tao na bata pa ang kanilang chronological age, pero yung kanilang biological aging ay mas matanda ng higit sa 10 taon o higit pa. No? So kasi nga, yun nga, may mga tao na nagde-develop ng high blood na kahit napakabata pa nila. Oo, tsaka no? lahi-lahi rin Oo. eh. Well, yung lahi, totoo yun. May mga sakit na talagang pwedeng maimpluwensya ng ating genes, no? Yes. Ngunit ang genes po natin, mga Connie, is kailangan pa rin natin itong i-turn on kasi, no? Para itong switch kasi. Hindi naman automatic ang genes na Pagkapanganak, magiging meron na. sakit. Oo. You still need to turn it on. Kung Oo. ito'y harmful na gene, merong magte-turn on dyan para yan ay ma-express bilang isang sakit. Oo. No? At yung ano yung magte-turn on, yun po yung ating tinatawag na exposomes or exposure natin. Kung saan natin ini-expose itong sistema ng ating katawan, which is lifestyle, no? Yeah, okay. Pag-usapan natin ng lifestyle. Ano ang mga dapat ginagawa na natin? Ngayon, especially, no, nandyan na yung handaan, meron naman sigurong pagpipilian. Anong mga dapat pinipili natin ngayong magpapasko? Sa buhay naman, Connie, kahit saan, in moderation, which is always wise and good, no, to do everything in moderation. Tulad ng sabi ko, ang sistema ng ang katawan natin ay isang sistema. So, importante ang balanse. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang, no? So, kailangan nating balance ang sistema, no? So, sa pagkain, number one, pag-usapan lang ho natin yung mga pagkaing totoong pagkain, no? O hindi pwede yung mga dilata. O yung mga delata or ano, o yung mga highly processed Cup na noodles. pagkain, ano. Sa plato natin, yun nga, lagyan natin ng balancing, merong protina, no? Meron ding tayong mga makukulay na pagkain tulad ng gulay at prutas, no? At the same time, yung fats, wag po tayong matakot doon kasi meron namang good fats, meron namang Ano ba yung mga good fats? good Yun fats. yun muna. Kasi alam na natin yung bad, Okay, di ba? oo. Yung bad fats kasi, yun, depende yun kung ano yung saan natin in-expose yung fat na yun. Ano? So pag in-expose natin kasi sa high temperature ang fat, tulad ng frying ng pagkain, Oo, no? masama yun. Then, yun na, damaging na yung fat na yun. No? Pero halimbawa, sa salad ninyo, lalagyan ninyo ng especially ng mga healthy oils, no? Then, walang masama doon kasi tatlo ang kailangan ng katawan natin. Fats, protina, at carbohydrates. Saan daw makukuha ang protina? Ang protina, pwede yan manggaling sa pagkaing halaman o kaya pagkaing hayop,
no? Pagkaing halaman, lalo na yung mga legumes o mga beans, or of course, mga nuts, no? Or even some gulay. In fact, ang isang prutas na napakataas ng protina is bayabas, for example, no? So even prutas po may protina, no? Most of the pagkain nating totoo, no, whether pagkaing halaman o pagkaing hayop, kadalasan hindi lang siya isang macronutrient eh. Maaaring meron siyang fat, meron siyang protein, no? Like yung nuts, meron siyang fat, meron siyang protein, no? Okay. So importante yung balance, Connie, at Alright. saka kumpleto, no? Minsan nga, as I've said, hindi lang din sa pagkain, pati yung pagproseso ng pagkain, Oo. no? Tulad ng pagluluto, no? Oo. Kasi cooking is processing, no? Yes. Ngayon, yung fats kasi, meron tinatawag yung mga saturation point ng fats na yan. Yun nga, pag masyado na-expose sa mataas na temperatura dahil we keep on deep frying or frying of foods, no? Mga prito-prito. Yun, prito-prito. Doon na nasusobrahan. Doon na nagiging harmful talaga siya. Alright. Sige, Doc. Ito, may mga questions tayo. Kinuha po natin yung mga tanong ninyo sa Facebook natin, ano? Ng Happy and Healthy with Connie and Connie Season page, Facebook, ano? At ito nga, ang unang tanong, ano ang mas traidor sa cholesterol, ha? Pork o beef? Mula kay T. Manggay. Number one, mali din po yung ating paniniwala that ang kolesterol ay masama, no? 70% po ng kolesterol sa katawan natin ay gawa ng sarili nating katawan, no? Kasi ang kolesterol po ay ito po ang gagamitin ng katawan natin para tayo makagawa ng hormones, ng mga iba't ibang bitamina, may mga bitamina tulad ng vitamin D, vitamin K, no? Para makagawa tayo ng mga bagay na ito, no? Ang cholesterol nagiging masama, no? Aside from sa bilang nito, kung ito ay na-oxidize. Yun nga, Alright, so na-oxidize tulad ng sabi ko sa iyo, ang merong good fats, merong bad fats, no? So kung sinubject mo yung fat or oil sa high temperature, then it can cause Okay. Siguro ang tanong niya, 'di ba, kasi parang sinasabi niya traidor. Ibig sabihin bad fats na ito. Yeah. Okay? So, which is which? Sino ba ang mas nakaka-trigger siguro ng mas mataas na cholesterol? Beef o pork? Kung titingnan natin ang meron iba't ibang klase ng fat, Connie. Saturated fat, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, no? Tapos yun nga yung pinaka-harmful yung artificial na fat, yung trans fat, no? Both the pork and fat, between pork and beef, no? Yung pork, yung fat niya, no, is saturated fat talaga ito. Ang pork and beef? Saturated fat, yes. Oo, Oo. oo. Kailangan natin ng certain amount niyan. Okay. Pagka sumobra tayo niyan at wala tayo nung masyado nung monounsaturated fat, ayun, that is when it can cause a problem. Okay. So, kailangan in moderation. In moderation. Tsaka balance, no? Dalawa po, pareho natin kailangan yan, saturated fat and monounsaturated fat. But yung monounsaturated fat, pagka kulang tayo nun, Ano at ba yung monounsaturated fat? tulad ng mga nakukuha nating fat, for example, sa mga nuts or plant-based okay. fats. Those are all monounsaturated Okay. fat. Olive oil is a monounsaturated fat. Okay. Sige po. Ito naman, safe bang uminom ng statins? Okay. Ano ba ang tingin mo dyan mula kay Karen Tiangco? Okay. Mayroon talagang klarong indikasyon kung kailan natin dapat gamitin itong drug na ito, no? Ito yung mga iniinom sa cholesterol. Correct, oo. So, pero tulad ng sabi ko, wala hong masama sa cholesterol, no? So, meron talagang intindihin natin ang cholesterol kung ito ay, meron kasi tinatawag na cholesterol size at saka cholesterol concentration na tinatawag, no? So, ngayon, may mga indikasyon kung kailan dapat kong gamitin itong drugs na ito, no? But more importantly, hindi lang yung cholesterol or antas or taas ng cholesterol ang dapat na maging basihan upang inumin itong gamot na ito. Of course, lahat ng drugs, meron siyang tinatawag na side effect, no? Kasi ang drugs ay dinisenyo upang manipulahin ang sistema ng ating katawan. Okay. Connie. So, itong statins, lalo na sa mga lalaki, maaari itong magpababa ng kanilang testosterone, no? Ang statins, pwede din itong maapektuhan o mag-cause ito ng tinatawag nating oxidative stress nga or oxidation, no? Na kung saan merong bahagi ng ating katawan na tinatawag nating mitochondria na pwedeng
masira ng husto, no? At maaari magdulot ito ng chronic fatigue, no? Basta medyo parang feeling mo napapagod ka na. Siguro yun yung mga Correct, topic correct. natin. Correct. So, yung mga masamang effect ng statin, sige, Yun. para mas alam po natin. Kasi Medyo pagod na. Oo. Pagod na, yes. Masakit ang likod. Yung pananakit kasi meron ding mga tao, no, na unfortunately yung genes nila ay talagang hirap ding i-proseso or i-metabolize itong gamot na ito. Kaya supposedly kasi dapat merong iba-ibang dosage ng statins depende sa tao, no? Yes. Kaya minsan kahit napakababa lang ng dose sa isang tao, nagko-cause na to ng tinatawag nating myopathy kasi nasisira nga yung tinatawag nating mitochondria po. At sa ating muscles, maraming mitochondria. Kaya pag namamatay ito, then yun, magkakos nung muscle aches or Muscle muscle pain. aches, pwede bang yung isa pang masamang effect siguro ng statin, yung tanggal ng muscles daw? Yung sarcopenia. No? Well, kasi ang muscle, kailangan niya ng madaming fuel talaga. Okay. No? Lalo na kung ito'y masakit, syempre ayaw nating gamitin. Ano? So kaya pag tagal-tagal, hindi natin ginagamit, lalong nawawalan o nababawasan ang populasyon ng tinatawag nating mitochondria. Okay. No? So pagka konti na lang yon, mas mahirap na magkaroon ng lakas or strength yung ating muscles. Okay. So what can we do? Kasi marami nang umiinom ng statins ngayon. Baka sabihin naman nila, naku, itigil naman. Tapos baka biglang mag-shoot up naman yung kanilang cholesterol, Doc. Tulad ng sabi ko, huwag tayong matakot sa cholesterol, no? Kailangan lang intindihin kung ang inyong cardiologist ay updated sa kanyang kaalaman, ano, patungkol sa cholesterol metabolism. Then dapat niya maintindihan na meron ng mga iba-ibang pamamaraan upang sukatin ang kalidad ng inyong cholesterol. Kung ito ba ay magdudulot ng kasamaan sa inyong ugat or maaaring itong pagtaas ng inyong cholesterol ay isang biological protective response ng sistema ng inyong katawan. Kasi minsan kaya tumataas po yan dahil lalo sa mga babae, kasi kung mayroon kayong kakulangan sa hormones, no? Kasi nga ang raw material para makagawa ng hormones ay cholesterol. Ang raw material para makagawa ng papaitan or bile is cholesterol, no? Or certain vitamins. So kailangan natin, but the good cholesterol. There is really no such thing as good Di ba may and bad. HDL and LDL. Oo. Kasi ang HDL po, technically, in a way, good cholesterol siya. No? Pero, meron tinatawag na dysfunctional HDL, which is naaapektuhan po yan ng antas at kalidad ng inyong nutrisyon. Pag masyado kayo maraming kinakain ng mga simple refined carbohydrates or sugar, lalo na yung mga soft drinks, no? Yung benefit ng HDL, nawawala. Ganun No? pala. So yung tinatawag nating dysfunctional HDL. So kaya minsan, yung pagtaas ng HDL ninyo, yung pala hindi nyo alam, dysfunctional HDL siya. Meron kasi tinatawag na HDL2 tsaka HDL3. No? Yung HDL2, yung isa protective, yung isa atherogenic or may predisposition na mag-form ng, ng plaque. So ibig sabihin lang, nasa sa atin talagang pinapasok sa ating katawan, no? Para dun sa mga magulang, bantayan natin yung mga anak na, alam niyo, meron ako na-encounter, 8 years old, na stroke, Doc. Paano ba nangyayari yun sa 8 taong gulang? Okay. Tandaan po natin, Connie, ang immune system ng katawan natin. Yung immune system, yan po ang na-designate na taga-depensa natin laban sa mga gustong pumasok sa ating katawan. At the same time, ito rin po ang sistema na responsible para i-repair ang ating katawan. Ano? Ang pinakamalaking bahagi po ng ating immune system ay nasa loob ng ating tiyan. No? Gut. Gut, yes. Yung gut health na tinatawag natin. Kung kaya't pag yan po ay palagi niyong pinapasukan ng basura o mga pagkaing wala namang sustansya or ito'y masyadong proseso, punong-puno ng mga chemical. Junk food. Yes, Mga processed food, Ibig fast sabihin, food, trans fat foods, lahat, those things. Pwede, lalo nyo pong pinapahina yung sistema ng ating katawan, Connie, na responsible, tulad ng sabi ko, para depensahan tayo at i-repair ang ating katawan. Alright, so ito pa, ano po ba ang bagay na diet sa tulad daw niyang diabetic? Oo. Meron Wala tayong... kay Albert Samson. Okay, Albert, meron tinatawag na cardiometabolic food plan, no? Ito'y binase doon sa pinaka
most studied, Connie, na dietary plan yung Mediterranean diet, no? So, kung saan dito mataas nga yung antas ng mga plant-based foods, Mga no? gulay-gulay. Yes, gulay, Yan. prutas, mga makukulay na buhay at tunay na mga gulay. Pwede ko bang i-inject dyan? Sabi nila, para malaman mo kung ano yung talagang healthy, kung hindi mo man na-determine tanungin mo, gawa ba yan ng Diyos? Yes, tama, tama. Diba? Oo. Yan ba ay tumutubo sa lupa? Correct, Ganyan. correct. So Or- yun yun Tama. talaga yun. Tama ka dyan, Connie. Bago mo isubo, tanungin mo yung sarili mo. Lalo na ito bang pagkain na to ay matagal nang kinakain ng ating mga ninuno, no, na nagno-nourish sa ating katawan. Pero kung ito'y yun nga, hindi galing sa lupa, hindi galing sa puno, sa dagat, Hindi no? gawa ng Diyos. Hindi gawa ng Diyos. Yun po, kasi pag sinabi nating pagkain, ito po yung binigay sa atin ng Panginoon upang in-nourish ang ating katawan. The best pa rin, syempre. Yes, the best yan. pa rin. Oo. Oo. Pero once in a while, sabi nila, baka pwede naman mag-soft drinks, baka pwede naman once in a while mag-corned beef, yung mga dilata, yung mga ganyan. Well, hindi naman tayo nakatira sa bubble na talagang you have to be realistic, no? Kaya lang talaga, sa ngayon kasi maraming tao talaga, Connie, na talagang halos wala na talagang sustansya ang kanilang Oo. kinakain. Pero kung paminsan-minsan, wala Why not? pong masama doon. May gamot po ba daw sa tumataas na creatinine mula kay San Juan J? Okay. Yung creatinine na pagtaas nito, ito'y refleksyon na yung isang sistema na naman. So palaging sistema yung aking sinasabi. Ano? Meron tayong tinatawag na sistema na tagalinis naman ng ating katawan. No? Kung merong taga-repair, meron ding tagalinis. No? Isa sa organ dyan ay yung kidneys nga natin. No? So yung pagtaas ng creatinine, ito'y refleksyon, again, ng inefficiency or kahinaan ng sistema ng inyong katawan na tanggalin ang mga basura. No? Tulad ng creatine or creatinine, no, ng creatinine or urea, no. So lalo na pagka ang mga kinakain nyo ay halos galing sa pagkaing hayop, no. So ngayon, hindi tayo pwedeng hindi nakakain ng protina kasi ang protina ang kailangan ng ating katawan Para upang lumakas. i-repair tsaka para magkaroon ng enerhiya at lumakas, no. So kailangan balanse pa rin. Pero may mga protina or ang protina kasi pagka pumasok sa ating katawan, Connie, mabe-breakdown siya magiging mga amino acid, no? So merong mga amino acid na mas harmful sa ating kidneys, pero may mga amino acids naman na mas protective at beneficial sa Ano ating ba yung mga kidneys, pwede niyang no? kainin daw? Okay. So basta plant-based protein, most of the amino acid content niyan ay hindi makakasagabal o makakasira ng gusto sa ating bato. No? More gulay. Yes, plant-based dominantly. But I'm not saying na hindi ako naniniwala sa mga label, Connie, like vegan, vegetarian. Tulad ng sabi ko, balanse at kumpleto dapat ang ating nutrisyon. No? So, yun nga lang, sa taong meron ng kidney insufficiency, kailangan na nating medyo mas maging mapili sa paggamit ng mga amino acids. Ang gamot, meron siyang ibibigay syempre ng doktor niya for Okay. tumataas na creatinine. May mga ginagamit yung mga doktor nga. Yung tinatawag nating protective na amino acids, yung keto amino acids. No? So, merong drug formulation yan at pwede mo din yan makuha naman sa totoong pagkain. Paalala, huwag tayo self-medicate. Yes, As yes. always, Correct, kailangan correct. may gabay ng totoong doktor. Yes, ha? yes, oo. Ayan, Doc. Anong advice mo sa mga viewers to be happy and healthy this holiday season? Okay. Of course, huwag nating kalimutan yung tunay na mensahe ng Pasko, no? Hindi po ito tungkol lamang sa mga selebrasyon at piyesta at kainan. Ito po ay selebrasyon upang ating maging masaya doon po sa binigay sa atin na regalo, no? Ang Panginoong Jesus, no? Yan po yung unang-una, no? So kasi wag nating kalimutan yan dahil yan ang tanging dahilan ng Pasko. Pangalawa, of course, ito rin po ay pagkakataon upang makasama natin, no? Lalo na sa mga okasyon, yung mga matagalan nating namimiss na mga mahal natin sa buhay. Family, No? So, families, especially, yes. So, oo. yun po yung pinaka-importante, no? So, of course, ang ating pong physical na katawan at kalusugan naapektuhan din ng emotional, mental, and of course, spiritual aspect ng ating buhay. So, Oo nga. kaya balanse, yun ang aking payo, no? So, balanse sa lahat ng aspeto ng ating buhay, no? Kung susobra, yun po yung makakasira sa ating pong kalusugan. Okay, so you got that right. Happy and healthy, dapat balanse. Ayan.
Thank you very much, Doc. Welcome. Merry Christmas in advance. Maraming advance. salamat. Yes, Thank yes, you. Con. Parang Okay. napaka-formal naman Yes, natin. kumari ko po to. Oo nga, hindi naman tayo ganyan. Ganito Yes, yes. tayo. Yes, yes. For more health and wellness tips, lagi pong tumutok dito sa Happy and Healthy with Connie YouTube channel. And always remember, stay happy and healthy.